Mabiyayang araw po sa ating lahat. Ako po kasi naniniwala na makalag na namin ginawin po ng ating kapatid. Nasabi po doon na is po malagi sa puso ko. Pero alam niyo po, bago pa lang natin yung masabi, yun yung gusto ng Diyos na gawin natin. Yung mamalagi tayo sa puso ng Diyos. Pero alam niyo, bago tayo mamalagi sa puso ng Diyos, siya po yung mamalagi sa atin. Amen. So, alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Bago pa lang natin sambitin yung papuri at pasasalamat natin sa Diyos, na-appreciate niyo na yun. At alam niyo po, ang kanyang anak ay lumalapit sa kanya ng ganang klaseng puso. Natutuwa po siya. Natutuwa po siya na maranasan ng isang magulang ng isang ama na ang kanyang anak ay patuloy na lumalapit po sa kanya. Kaya alam niyo po, napakamalad natin na lumalapit po sa Diyos. Dahil natutuwa ang ating ama. Natutuwa po ang Panginoon. Doon po sa mga hindi lumalapit, nag-aantay pa rin po hindi sa atin. At mismo siya na rin lumalapit po sa atin. Kagaya po ng pagbigay po niya sa ating Panginoon. Binigay po niya yung kanyang buto na para ilapit sa atin. Ganun po tayo ginagawa. So this time, hindi ko po mag-dalay natin. Yung speaker, anyway, ito po ay, ako kasi naniniwala that we are already blessed. Kasi every time I pray, kiniklaim ko na blessed na ako. Nakilala ko pala ng Panginoon, pinagpahalanan ko. Mga kapatid, kumbaga ako hindi ko nananapili ng Panginoon pagpalain ako. No? Pinagpahalanan ko eh. Pinagpahalanan ko ako. Amen. Sabi po niya sa Ephesians chapter 1 verse 3. Ang sabi po niya, and that he put the human which after God's created righteousness and true holiness. Tayo po yun. No? We are created in righteousness and true holiness. And then, Ephesians chapter 1 verse 4 pa rin, 24 pa rin, Ephesians 4:24, bago po ako simula sa ating natin. Blessed be the Lord our Father, our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all, bless us with all these spiritual blessings. So, ibig sabihin, blessed na po tayo ng Panginoon with all. Pag sinabing all, not some, not few, but all spiritual blessings. So, do you believe na pinagpala na po tayo ng lahat ng klaseng pagpapala? At ang problema lang po natin is how to operate that kind of blessings sa buhay po natin. Now, ito po yung ating pag-aaralan this morning. I do believe that we are already blessed with all spiritual blessings, and also, I do believe that we are already saved. Sino po dito yung ligtas na? Amen. So, therefore, pinagpala ka na, kapatid. Amen. Pinagpala ka na. At ako naniniwala ang naborn again po sa atin yung ating pong spirit. Tama po ba? So, naborn again po sa atin ang ating spirit, pero perfect na po yun. Ano po? Perfect na po siya. Kasi yun po yung naborn again. But ang problema po natin dito, yung ating isipan, which is the soul composed of mind, will, and emotion. So, therefore, pag-aralan po natin yung patungkol sa ating isipan. So, kung may power of mind, may power of love, may power of mind. So, tingnan natin, pagagalawin natin yung mga upuan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating isipan. So, hindi po gano'n. Ang tawag ko yata yun So, hindi po yun. Nasabi ko po dito, the power of mind, yung power of mind means the power of Christ in our mind. Amen, in our minds. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ni Kristo sa ating mga isip. No? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng kapangyarihan para mag-desisyon, mag-isip at mag-desisyon ng isang bagay na nakakaluluwalhati sa Panginoon. Kagaya po nito, sino po dito yung nag-desisyon na pumunta po dito sa lugar na ito? May lahat po tayo na nandito, siguradong nag-desisyon kayo, maaaring iba, hinatak na. Pero, sa isipan mo, gusto mo sumamba sa Panginoon.
So, yun po yung ibig ko sabihin. So, ang description ng Bible sa mind natin, according to Romans chapter 1 verse 28, we have a depraved mind. So, mahalay na isip. Natural po sa isang taong hindi ligtas, o natural po sa isang taong walang Jesus, o walang Panginoon, ang mag-isip ng mahalay na pag-iisip. Sabi po doon, Romans chapter 1 verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over the reprobate mind or depraved mind to do those things which are not convenient. So therefore, sa natural na pag-iisip, talaga ang isipan po natin ay mahalay. Pero dati yun. Masasabihin ko dati yun, at ngayon hindi na. Okay. And then, in Romans chapter 8 verse 7, sabi po diyan, sinful mind, makasalanang isip. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So therefore, ang isip po natin before, bago po tayo makakilala sa ating Panginoon, ay isip na makasalanan. And then, pangatlo, in Philippians chapter 3, verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, who mind earthly things. So therefore, meron po tayong isipan na makamundo. Before, amen? Before, na makilala natin ang Panginoon. Ito po tayo before. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kung may katabi kayo, dati yun, hindi na ngayon. Amen? Dati yun, hindi na ngayon. Nasabi po diyan, ito pong isip na ito is subject for transformation. According to Romans chapter 12 verse 2. Subject po siya for transformation. Nasabi po sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, and be ye transformed by the renewing of your mind. So, wala na pong question about our spirit. We are already born again. Perfect na po tayo in holiness and righteousness because we receive the Lord as our Lord and personal Savior. But, sabi po dito, hindi ang ating mind. Kita mo nung na-born again ka, nung naging Kristyano ka, naging mananampalataya ka, nabago ba agad yung karakter mo? Hindi naman po, diba? Ang nabago sa iyo ay yung relasyon mo. Nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon. Pero hindi na bago ang mga karakter natin. Meron pang mga mananampalataya na nagbumura. Tama? Meron pang mga mananampalataya na hindi maganda ang sinasabi. So, meron pang mananampalataya na maramot. Nung maborn naging gabar, dati maramot ka, naging mapagbigay ka ba agad? Hindi po, di ba? So, ang tawag po dyan, doon sa pagiging born again po natin, that is a positional, positional po siya, yun po yung tinatawag ng being born again. Pero ito pong araw-araw po natin na ginagawa, ito po yung araw-araw na pagbabago ng isipan. So, ito po yung tinatawag na pagbabago o pagbabago ng isipan. So, sabi po dito, pag sinabi natin transform, in Greek word, it is a metamorpho. So, sa Greek word. Ang ibig sabihin po niya sa metamorpho, two Greek words translated as transform or change. Number one is metaschematizo. Hindi pinamatisan. Metaschematizo. Pag sinabi metaschematizo, it is a compound verb comprised of meta means implying change, and schema, hindi po eksema, ang schema means a figure fashion having to do with appearance. So therefore, the metaschematizo ay panlabas na pagbabago lang. Amen? Pero yung sabi ko sa 2 Corinthians chapter 11, verse 13-18, for such as false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ.
So, transforming themselves. So, ibig sabihin, and no marvel for Satan himself is transformed into an angel of light. Verse 15, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. This is regarding false apostles, Satan and his servants who disguise themselves. Ito po yung mga tao nagkukunwari. Ito po yung metamor po na ibig sabihin metas schematism. So ibig sabihin pagkukunwari. Pero ito po yung totoo sa ating mga mananampalataya. Ang tawag po dyan ay metamor. So metamor, it emphasizes a total change from inside and out. So when we say metamor, it means a change inside and out. So therefore, binago ka ng Panginoon sa loob at unti-unti ka pong binabago ng Panginoon sa panlabas ng karakter o ugali. So ang karakter po ay progressive. Ibig sabihin po niyan, araw-araw po, hindi naman po on the spot, nagbago na. Amen. So, nakakatuwa lang po na minsan may mga lalaki nagte-testimony, sasabihin nila, salamat po, yung asawa ko, unti-unti nang hindi na ako minanag. Oo. Hindi na siya nagger. Noong nakaraang taon, talaga, sakit sa tenga. Pero ngayon, hindi na masyado. So, ibig sabihin, may progress, may pagbabago. Kunti na lang ngayon. Kunti na lang ngayon. So, that is metamorpho. Meta implying change and morphe, a form having to do with special characteristic form, feature of a person or thing. Ibig sabihin dyan, ang transformation refers to an invisible process in Christian in which they undergo unceasing and progressive change in the image of Christ. Tandaan niyo po, si Kristo po ang nababago po sa atin. Si Yeshua po ang nababago po sa atin, hindi po tayo. Amen. Kaya all glory to God. Amen. All glory to God. Nasabi po ni Pablo, doon sa 1 Corinthians 15:10, nasabi po niya doon, I am what I am. But by the grace of God, I am what I am. Sabi niya, mas marami ako nagawa sa mga past apostles. Pero sabi niya, yet not I, but by the grace of God that is within me. Hindi ko po nagawa ang mga bagay because I am intelligent. Amen? Hindi ko po nagawa ang bagay dahil ako'y marunong, magaling, nagawa kong bagay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. The present passive verb indicates that a person cannot bring out a change by his own activity. It is not about, tawag dito, yung performance. It's not about our performance. It's all about the performance of our Lord, Yehoshua. Ang Panginoon ang nag-perform yan para ikaw ay mabago. Tandaan niyo po yan, ako po, kulong-kulong po ako ng bisyo, nag-drugs, nag-shabu, nagbenta ng baril, lahat po ginawa ko po yan. Pero hindi ko po nabago yung aking sarili. Amen? Nung sinuko ko po yung buhay ko, hindi po total, nabago po ako. May time po na may pagkagaling ko po sa simbahan, umiinom po ako. Oo, ligtas ako, sinasabi ko, meron tayong assurance of salvation, pero nakakagawa pa ako ng mga bagay na pasarili ko. Hindi ko kayang baguhin. Pero yung dumating yung time, sabi ko, ayaw ko na lahat, yung pala yung time, may progress pala yung pagbabago ng karakter ko natin. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi sa kanila o mag-judge sa bawat isa po sa atin, uy, may kahinaan ka, tingnan mo yung sarili mo, may kahinaan. Di ba? Yung sarili mo, may kahinaan ka rin. Ang gusto ni Pablo, magpalakasan tayo. Amen. Ang gusto ni Pablo, kung mahina ka, may malakas, palakasin mo siya. At ikaw, kung malakas ka, ay palakasin mo yung mahina. So, bear one's another's burden. Ibig sabihin, magpalakasan tayo sa isa't isa. Ibig sabihin na magpalakasan, hindi yung magpagalingan. Kung hindi magbigay tayo ng lakas sa isa't isa. Amen. So, ang tawag po doon ay energy giver.
lahat po tayo ay energy giver. Amen? Sabihin mo sa katabi ko, energy giver ka ba? Oho? Meron po dalawang klase ng mananampalataya. Ang tawag po dyan is energy giver at energy sucker. Ano po yung sabihin nun? Energy sucker, pag sinabi, sinisip-sip niya yung lakas ko para siya lumakas. Tapos, iiwanan ka niya mahinga. Pero sa ating mananampalataya, never natin dapat gawin yun. Amen? Kasi iba na tayo. Sabi mo sa lahat mo, iba ka na. Hindi ka na kasaya ng dati. No, ginagawa ka na ng Panginoon. Kaya ang kapangyarihan ng isip ay nakadepende, sabi ko dito, ang kapangyarihan ng isip ay nakadepende kung ano yung ilalaman mo sa kanya. Dito po yan. Kung ano nilalaman mo niya, yung nagiging kapangyarihan. Hello? Tingnan niyo po. Sabi po dyan, be transformed by the renewing of your mind, that he may be proved. Pag sinabi natin prove, it means to see. Amen? It means to see or to imagine. Pag sinabi natin to imagine, it is the ability to see something with your mind that you cannot see in your natural eyes. Nakikita mo siya sa isip mo na hindi mo nakikita sa natural mong mata. That is, that he may be proved, or that he may be seen or imagine. Sabi po dyan, there is a saying, you see more when your eyes is closed. Subukan mo, bukas yung mata mo. Nakakakita po ba kayo ng puno dito? Nakakita po kayo ng puno? Di ba? Hindi. Subukan yung pumikit. Testing natin, pumikit po tayo. Tapos mag-isip kayo yung puno. Nakakasin po. Nakita niyo? Yes! Yun yung sinasabi ko, eksakto sinasabi ko, na meron tayong nakikita na hindi nakikita ng ating mga natural na paningin. Pero pag pumikit, nakakita mo siya. At iba't ibang klaseng puno ang nasa isip nyo. Di ba? Kasi naka-impact na dyan yan. Naka-store na dyan yan. Ganon din po ang mga mananampalataya. Kung ang isip ng mananampalataya ay iniimbaka na salita ng Diyos, ang salita, pag pumikit ka, ang maiisip mo, salita ng Diyos. Pag nagsalita ka, ang sasabihin mo, salita ng Diyos. Di ba? Kasi yung laman, sabi niya, from the abundance of the heart about speaking. Yung palang heart ko doon ay hindi ko talaga literal na puso. The Hebrew word nefesh means mind. So ano yung laman ng isip mo, yun yung sinasabi ng bibig mo. Tama po ba? Example, sabi ka, mas marami ka nakikita kapag nakapigit ka. Bigit ka. Ano nakikita mo, imagine mo. That is the power of thinking of mind. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtuturo ng Panginoong Jesus nasa paraan ng parabol. Alam mo yung parabol? Di ba gumagawa po siya ng sample na parables? Bakit? Gumagamit po siya ng parabola para makita ng mga tao, ma-imagine ng mga tao na ano katotoo yung sinasabi po ng Panginoon. Halimbawa, nagturo si Jesus ng huwag kang mabalisa. Ano po yung ginamit na example po doon? Di ba ang ginamit na example doon? Yung ibon? Tama? Tapos yung lilis? Yung lilis? Yung lilis sa mga halaman, mga bulaklak sa kaparangan. Ginamit ng Panginoon as example yun. Di ba? O, tingnan nyo. Ano ang reason kung bakit na ginamit yun? Every time na makakakita tayo ng Panginoon, every time na makakakita mo tayo ng ibon, ano nasisip natin? Nalipad. Amen. Ang nasa isip ko, pag nakakakita ko ng ibon at mga bulaklak, yung kabutihan ng Diyos. Amen. Kasi yun yung ginagamit ng parabol eh. Ang nakikita ko, yung ibon, huwag kang mabalisa. Kasi ang ibon, kumakaya kahit hindi nagtatrabaho.
Ang bulaklak yan, kahit hindi mo gamitan, maganda sila. Amen. So yung sinasabi po ng Panginoon mo dito, na gumagamit siya ng mga illustrations, ng mga pictures, para patutuhanan kung ano yung, kung gaano katotoo yung kanyang sinasabi. So, pagka sa isip natin, ipipicture natin yung kabutihan ng Panginoon, hindi tayo mauubusan. Amen! Alam niyo po ba, ang kapangyarihan, pwede pong maging negatibo yung kapangyarihan ng isip natin. Kapag ang sinaksak nyo yung kalaswaan, ang magiging kapangyarihan mo, kapangyarihan ng kalaswaan, di ba, kapag anak-usap ka na iba, ano yung napanood mo? Tama? Tama po yun. Kapag ang nilagay mo dyan ay puro sa business, mayroon kang kapangyarihan ng isip patungkol sa business. Nagsasalita ka according to kung ano yung meron ka sa isip mo. So ang Biblia, sa kabuhan, pag sinabi natin Biblia, kabuhan, it means logos, di ba? So, God's later revelation in general, ito'y nagiging rema o God's specific person in a specific situation kapag binasa natin ang logos. Ano pwede sabihin yun? Every time we read the Word of God, nagiging rema siya. Yung rema, it means God's specific word. No? Ibinubulay-bulay natin yung salita po ng Panginoon at nagkakaroon po tayo ng imahinasyon kung gaano kabuti ang Panginoon. Psalms chapter 23, ano po ang sabi doon? Ano po sabi sa Psalms chapter 23? The Lord is my shepherd. The word shepherd is pastol. Pag kumikit ka ng itsura ng pastol, makikita mo ano itsura ng pastol kasi naka-impact na din yan. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Tingin mo green pastures. Kumikit ka, makikita mo green pastures. Pag sinabi green, hindi blue, hindi white, hindi yellow. Pag sinabi natin green, it means plenty. Amen. Abundant. Matindi ang Diyos. Now, the word yetzer, hindi po yetzer, yetzer, ito po ay Hebrew word ng isip o mind. Sabi po rito sa Isaiah, will keep the perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. So therefore, ang salitang mind at imagination ay galing sa parehas na kuhinan na salita sa Hebrew word, yetzer, na ang ibig sabihin ay ability to see something with your mind that you cannot see with your natural eyes. So that is faith. Tama. So makikita mo yung isang bagay na hindi nakikita ng mata mo. And that is your mind. That is the power of your mind. You see something that cannot see by your natural eyes. Kahit hindi, may power pala tayo. Amen. So sabi Proverbs chapter 23 verse 7, ano po sabi niya? For as he thinks in his heart, so is he. The word heart is nepes. Ibig sabihin ng nepes, hindi yung manepes ha. Kapag biniro mo, nepes-nepes mo naman. So pag sinabi natin nepes, it means soul. Composed of mind, will, and emotion. Ang tinutukoy po ng Proverbs is the mind. Sabi po rito, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano iniisip mo, sa sarili mo yun ka. Ito, soul or nepes may tatlong parte, may emotion. The mind is the main faculty of the soul. The mind affects the emotion and the will. The mind is the thinking part, the emotion is the feeling part, the will is the doing part. Kapag naisip mo, gugustuhin mo, gagawin mo. Ang problema lang, parehas lang po yun ng paggamit sa mga mananampalataya at di mananampalataya. Naisip mo, magdapat. Pwede mo naman pagpapalo yung isip mo, di ba? Pero ginusto niya. Bakit? Kailangan. Kailangan, nagawa niya. Pero ang pagkakamali ay nagsisimula saan? Sa isip. You're always
have a choice. What to take in your mind, no one can force you to take thoughts you do not want. Remember, what you take in your mind, so you are you. Kung ano yung iniisip mo, ito yun. Kung ano iniisip mo, kung ang kapangyarihan ng isip mo ay nakadepende kung ano inimbang mo sa kanya. Kung inilagay mo sa isip mo, ikaw ay mahirap, yan yung kapangyarihan mo. Kapangyarihan ng kahirapan. Ay, ang hirap mo naman. Hindi nasa isip ko eh. Pero sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Sa Ephesians chapter 1 verse 3, ano po sabi niya? Binigay na po sa atin all spiritual blessings. So kung nilagay mo sa iyong isip na ikaw ay mahina, mahina ka talaga. Kung ang ipinasok natin sa ating isipan ay nagiging kapangyarihan natin sa ating buhay. Pag negatibo ang kapangyarihan pagka negatibo ang pinasok mo, may kapangyarihan ka ng pagiging negatibo. Kapag karahasan ang pinasok mo palagi sa isip mo, mayroon kang kapangyarihan ng karahasan. Kapag kalaswaan ang pinasok mo sa iyong isip, mayroon kang kapangyarihan ng kalaswaan. Kaya makikita mo, ang mga taong, ibig sabihin yung mga sexually, parang dito, parang maniac, yun palagi yung pinapasok nila sa isip nila. Kaya makita mo, nung napanood ko sa Facebook, yung nakulong, ano po ang sabi niya? Ay, dinimun niyo yung aking isip eh. Kaya nagahasa ko yung babae. Kasi tigang na tigang ako. Ano po ang sabi niya? Na demonyo yung kanyang isip. Kasi yun yung laman ng isip niya. Ngunit kung ang salita ng Diyos ang ilalagay natin sa ating isip, may kapangyarihan tayo ng Diyos. Yun yung totoo doon. Kung ang salita ng Diyos ang palagi natin binubulay-bulay, kung ang salita ng Diyos ang palagi nasa isip natin, walang ibang lalabas sa isip natin, sa bibig natin, kung hindi kabutihan ng Diyos. Ganun po katindi ang pagbabago ng isip. Kapag hindi nabago yung ating isipan, mananatili tayo sa kalagayan, mahirap tayo, mananatili tayo sa kalagayan, may sakit tayo, mananatili tayo sa kalagayan, wala tayong kwentang tao. Pero dahil binago ng Diyos ang ating isipan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Sabi ng Panginoon, we are peculiar people of God. We are ambassadors of God. Amen? Napakasaya po nun, nilay mo. Minamalit mo yung sarili mo, pero ang tingin sa inang Panginoon, ambassador ka. Minamalit mo yung sarili mo, ang tingin sa inang Panginoon, pinakadakila ka sa lahat. Hindi ka lang niyang anak. Dakila ka sa kanyang paningin. Dapat ang tingin mo sa sarili mo, dakila ka rin sa harapan ng Diyos. The more na pinama-amplify mo yung kadakilaan ng Diyos, the more na nababago yung ating kaisipan. Okay, lastly na. Amen. Pinatutunan na ito. Lastly na. Sabi dito, Matthew chapter 12, verse 24, O generation of vipers, how can they believe in speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth, bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil, for of the abundance of the heart his mouth speaketh. Again, if our mind is filled with the goodness of God, we have the power of God's goodness. Pero kung ang evil palagi ang inilalagay natin sa ating mga isipan, meron po tayong kapangyarihan. Masakit lang ang sabihin, kapangyarihan ng demonyo. Hindi. Pero ang mga mananampalataya, ang kapangyarihan dapat niya sa kanyang isipan ay kapangyarihan ng kabutihan. Amen. Alam niyo po, the more na nakikinig kayo sa preaching, the more na nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Ang sabi doon sa Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. So, paano tayo lalago sa pananampalataya? By God's Word. Amen. Sa Scripture tayo mababago. Hindi display.
Bible sa bahay. Yan po yung susi ng lahat ng ating hinahangad sa buhay. Amen. Sabi po dito, sa loob ng 5 minuto. Sa loob ng 5 minuto, bakit kilala mo yung taong kausap mo? Kapag business-minded yan. Kapag politics, politician yan. Kapag babaero, alam niyo na kwento ng babaero, alam niyo na kwento ng politics. Pag pinag-usapan ng politika, hindi yan magsasawa. Lalo na ngayon. Kapag sa bumbero, ano pinag-usapan? Laman nakiisip niyang manok. Laman nakiisip niyan sabog. Yes. Logis. Pero kapag ang totoong Kristiyano, si Kristo ang laman ng kwento niya. Ano? Kailan pa naging kwento si Kristo sa buhay? Kailan pa muling ikinuwento ang Panginoon sa buhay? Dahil kung hindi, naman ang isip mo ay hindi si Kristo. Makasako pa rin. Makapabayo pa rin. Amen? Pero alam niyo, mapalang tayo ngayon. Nasabi ko lang po ito. Not to judge you or not to judge anyone, but to assure you, amen, parang i-assure kayo na bago na dapat ang isip natin. Amen. Dati ang pagkakilala mo sa asawa mo, di ba? Hindi masyadong wapo. Pero nung nakilala mo si Kristo, kahit anong itsura niya, bago pa rin sa paningin mo. Kasi ang laman malaki ng isip ko, positibo. Di ba? Ganun yan. Kaya sabi ng asawa ko, alam niyo ba yung asawa ko? Sabi niyo. Ngayon, nag-text na kami. Good morning. Sabi niyo. Sabi sa akin ng misis no, good morning, I love you. Woo! Alam niyo, may pakikita niya ako, lalo daw akong bumaba ako. Kasi hindi naman siya nakakalabas, wala naman siya yung nakikita. Walang comparison. So, yun yung maganda doon. Maganda pala pag-dating kung lang nakikita ng asawa mo. So, biyaya ng Diyos. So, may dalang kwento, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, si Jesus dapat, o si Yeshua dapat ang ating kwento sa buhay ko natin. Remember, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kapag si Christ ang naman ang isip mo, si Christ ang lumalabas sa bibig mo. Ay, mananangin, Lord, salamat po sa inyong buhay. Patuloy na pinagkalagos sa amin. Salamat po sa kapangyarihan ng isipan ng aming Panginoon Kristo na i-increase po sa aming mga isipan para umagamit po namin sa kaluluwang hali ng iyong pangalan. Patuloy ang pagpapalay sa wakana sa iglesia ito, kay Pastor, sa buhay, at sa lahat ng miyembro ng iglesia ito, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.